Sabi sa unang Pedro 1:3, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ang daming beses sinabi yung word na buhay, buhay, buhay. Naranasan niyo na po ba yung para talagang puro wishful thinking na lang? Sana gumanda ang buhay. Sana umayos ang Pilipinas. Minsan may magandang balita tulad ng conviction na yan and all. Sana tuloy-tuloy. Alam niyo po, pero karamihan sa mga Pilipino, pagod na rin, di ba? Parang pagod na sa sangkatutak na bad news, korupsyon, pagtaas ng bilihin, pagod na rin sa mga natatakot na pagdating ng mga delubyo, bagyo, baha, lindol. O maaaring personal po yung level ng takot nyo, relationship sa pamilya na sira, anak na pasaway, discouragement sa trabaho, OFW na malayo sa pamilya. Itong verse po na to ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung si Jesucristo daw po namatay on the third day na buhay, meron daw po tayong living hope. Okay? Paano kang aasa kung sira ang mundo? Sabi ni Paul, huwag kang mawala ng pag-asa kasi hindi lang naman dito sa lupa ang ending ng buhay. So yung mga corruption, injustice, uncertain yung ekonomiya, broken na sistema, God has given us what we call a living hope. Hindi dying hope, hindi fading hope, hindi political hope, but living hope. We have a living hope because we have a living Savior. Hindi po siya nakalibing somewhere in Israel. Hindi po siya patay. Siya po'y buhay, nagpakita sa napakaraming tao. And the reason we can have hope is not because yung circumstansya ay magiging maayos. It's because Jesus is alive. Siya po yung may huling say. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, so ibig sabihin po, hindi kayang pigilan ng kamatayan si Jesus. Siya ay nabuhay upang bigyan ikaw at ako ng panibagong pag-asa. So yung pong pag-asa natin is rooted in God's mercy, hindi sa sistema ng mundo na to. Sabi is great mercy is new every morning. Pangalawa po, our hope is living because sabi ko nga, Jesus Christ is living. So wag po tayo mawala ng pag-asa. Our hope looks beyond earth and beyond eternity and into eternity rather. Yung pong mga nagnanakaw na mga nire-report na aking mga kasama, puro hanggang dito lang sa lupa ang pag-asa nila. Paano i-secure yung apo ng apo ng apo ng apo? Yung iba nga, secure na hanggang 100 generation siguro, pero hindi pa rin tumitigil ng pagkakamal ng illegal at immoral kasi po hanggang dito lang sa lupa ang kanilang pag-asa. I-secure mo na lahat ng dapat i-secure, pero our inheritance is something that cannot be taken. It will not perish, it will not spoil or fade because our inheritance is in heaven. Kaya paulitin-kulit po yung verse na binasa ko kanina. At sana po sa inyo na mga nawawalan na ng pag-asa. Yes, patuloy tayong umasa dito sa lupa, pero wag niyong kalimutan may eternal justice system na naghihintay po sa mga taong pasaway at namumuhay ng labag sa salita ng Diyos. Unang Pedro 1:3, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Tayo manalangin, Panginoon. Nakaka-frustrate man, Lord, minsan yung tagal, yung denial ng justice, Lord, dito sa bansa namin. Talaga, Lord, namang parang gusto mo lang talikuran yung tamang pamamaraan na talagang gumaya na lang sa kanilang illegal at immoral na pamamaraan. Pero, Lord, lagi mo kami nire-remind ng ending ng mga tao na to na mayroong eternal punishment na naghihintay sa kanila kung hindi sila manunumbalik sa'yo. Kaya, Panginoon, tulungan mo rin kami, Lord, mamuhay na may eternal hope. May glorious hope na ang buhay ay hindi lamang dito sa earth, dito sa lupa, kundi may naghihintay sa amin ng eternal life na talagang wala ng korupsyon, wala ng masasama, walang kasalanan. Salamat, Panginoon, sa binigay ni Apostol Pablo na pag-asa sa amin na there is such thing as eternal hope and eternal glory. Sorry, si Apostol Pedro pala na nagbigay sa amin ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.